Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2271 Fire at Frost Field. Masasabing makapangyarihan talaga ang combat power ng Fire Frost Lion. Sa pagkakataong ito, ang Sword Servant of the Thousand Beasts ay direktang sumisingil ng 1,000 ulo na bundok na antas ng Diyos. Dapat mong malaman na ang antas ng Diyos na bundok ay ginagarantiyahan na ngayon na ipatawag ang antas ng ginto, at ito ay sumabog pa. Mahigit 100 platinum level at ilang purple gold level. Gayunpaman, kahit na ito ay isang napakalakas na puwersa, hindi sapat na makita sa harap ng Fire Frost Lion. Nakita ko ang figure ng Fire Frost Lion na gumagalaw, at sa pagitan ng mga kuko, nagkaroon ng pagsabog ng hamog na nagyelo. Ang hamog na nagyelo ay napakalamig, at ang saklaw ng pag-atake ay napakalaki. Maraming mga mount sa antas ng Diyos ang direktang ibinawas at kahit na nagyelo. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamalaking banta. Ang pinakamalaking banta ay ang susunod na pag-atake ng Fire Frost Lion. Nakita ko na ibinuka ng Fire Frost Lion ang kanyang bibig at biglang umungal, kasabay ng kanyang dagandong, ito ay isang malakas na pader ng apoy. Ang pader ng apoy ay biglang sumulong, at sa isang iglap, daan-daang mga bundok na antas ng Diyos na pinigilan ng hamog na nagyelo ang nahulog sa dagat ng apoy at nasunog hanggang sa mamatay. Ang Thousand Beast Sword Attendant ay hindi umatras, ngunit inutusan ng Diyos level mount na magpatuloy sa pagsingil. Pista ng 1,000 hayop, kaagad na inilunsad ni Yesuan ang Fist of Thousand Beasts upang higit pang palakasin ang combat effectiveness ng God level mounts. Ang lakas ng mga bundok sa antas ng Diyos ay hindi mahina, bagamat sila ay nakaharap sa mga super divine na hayop sa kaharian ng mga Diyos, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala silang kapangyarihan upang lumaban. Ilang God level mount ang biglang naging streamer, at sumugod patungo sa Fire Frost Lion. Boom! Boom! Hindi sila gumamit ng anumang kakayahan sa pag-atake, ang pinakasimpleng banggaan lang. Pagkatapos ng lahat, ang utos ni Yesuan sa Thousand Beast Sword Attendant ay hindi para patayin ang kalaban, kundi para akitin ang kalaban. Hindi inaasahan ni Yesuan na magagawa niyang patayin ang sobrang pag-iral sa harap niya sa pamamagitan ng pag-asa sa isang bundok na antas ng Diyos. Magpatuloy ng ilang galit na banggaan, kahit na hindi ito nagdulot ng labis na pinsala sa Fire Frost Lion, ngunit matagumpay itong nagalit. Ang Fire Frost Lion ay umungal ng malakas at sumugod patungo sa bundok na antas ng Diyos. Ang Thousand Beast Sword Servant ay natural na lumaban at umatras, at ang antas ng Diyos na mga bundok ay patuloy na nagmamadali, kahit na ito ay karaniwang katumbas ng pagkamatay. Ngunit hakbang-hakbang, inakit niya ang Wolf Frost Lion at naglakad patungo sa pagbabawal na inilatag ni Yesuan. Ang Fire Frost Lion na ito ay napakalakas, at sa parehong oras, ang kanyang karunungan ay hindi mababa. Alam niyang naglagay si Yesuan ng bitag sa harapan niya na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, napakababa ng kaharian ni Yesuan, kaya kahit alam ni Wolf Frost Lion na may panganib sa hinaharap, wala siyang pakialam. Umuungol. Ang Fire Frost Lion ay nagpakawalan ng dagandong, direktang bumilis. Sa isang sprint, 12-dosenang mga mount sa antas ng Diyos ang natambo sa hangin, o kahit na direktang pinatay. Gayunpaman, ang sprint niyang ito ay sumugod na sa pagbabawal na inayos ni Yesuan. Bawal, bukas. Umungol si Yesuan, at sa isang iglap, ang kapaligiran sa paligid ng Fire Frost Lion ay agad na nagbago. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa pagbabawal sa mga ghost rune ay isang ghost character at isang magic character. Sa sandaling ito, ang epekto ng semi-restriction ay na-activate kaagad, at ang Fire Frost Lion ay nahulog sa semi-realm na. Pinaghihigpitan ng makamulturun sa isang iglap. Si Yesuan, na nakatayo sa labas, ay malinaw na nakita na ang Fire Frost Lion ay patuloy na sinusubukang tumakas. Gayunpaman, ito ay isang kalahating larangan, paano ito madaling makatakas. Ang 99 na 9 Nether Talismans ay nagbabago sa lahat ng oras. Kahit saan man maningil ang Fire Frost Lion, direkta itong ipapadala sa gitna sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 9 Nether Talisman. At ang kapangyarihan ng 99 na Phantom Rune ay naisaaktibo din.
Ang mga ilusyon na silhouette ay lumitaw ng paisa-isa, at ang mga silhouette na ito ay mga paraan ng pag-atake na pinalapot ng banal na kapangyarihan dahil sa epekto ng Phantom Rune. Nakita ko ang mga figure na ito na patuloy na nagmamadali patungo sa Firefrost Lion. Kung hindi sila pinansin ng Firefrost Lion, pagkatapos ay maglulunsad sila ng mga pag-atake ng walang tigil, ngunit kung gusto silang patayin ng Firefrost Lion, agad silang sisabog. Ang pinakamahalagang bagay ay ang gayong mga multo ay tila walang hanggan, at ang mga ito ay namumuo sa bawat sandali. Kapag sila ay na-condensed, sila ay sumugod palabas patungo sa Firefrost Lion ng walang pag-aalinlangan. Ang pagsira sa sarili ng mga multo na ito ay maaaring makasakit sa Firefrost Lion, ngunit hindi nito sasaktan ang iba pang mga multo, ngunit maaaring palakasin ang iba pang mga multo. Sa sunod-sunod na marahas na pag-atake, kung hindi lumaban ang Firefrost Lion, kung gayon maaari lamang siyang bugbugin ng pasibo. Ngunit ang resulta ng paglaban ay ang kakayahan ng multo ay lumalakas at lumalakas. Maging si Yezuan ay nagulat at hindi maipaliwanag, ang pamamaraang ito ay walang magawa. Bagamat sinasabing ang pagbabawal sa mga ghost rune ay kalahating domain lamang, hindi tunay na domain. Gayunpaman, ang pagkondensasyon sa nakapalibot na banal na kapangyarihan ay maaari pa ring gawin. Sa makatuwid, sa nakapalibot na lugar ng paghihigpit na ito, ang banal na kapangyarihan ay patuloy na naaakit sa pagbuo, hindi ba't ang mga multo ay pinalapot ng banal na kapangyarihan mula sa labas. Gayunpaman, kapag nakapasok na ang mga banal na kapangyarihang ito, hindi na sila tatagas mula sa loob ng pagbabawal, kaya ang pangkalahatang kapangyarihan ng banal sa pagbabawal ay patuloy na lumalakas. Kahit na ang multo ay pinatay ng Firefrost Lion, pagkatapos ng lahat, ang pangkalahatang banal na kapangyarihan ay naroon pa rin. Sa pagbabawal na ito, lalakas at lalakas lamang ang banal na kapangyarihan. Ang mga multo na iyon ay pinalapot lamang mula sa banal na kapangyarihan. Tahimik lang na nakatayo doon si Yezuan, pinapanood ang pakikibaka ng Frost Lion, dahil naghihintay si Yezuan ng pinakamagandang oras. Masasabing sa pagkakataong ito, dapat pumili si Yezuan ng tamang oras para mag-shot, at kailangan niyang umasa sa isang crit para magkaroon ng pagkakataong patayin ang Frost Lion na ito. Napakahusay ng pagsupil sa antas. Ito ay nakatagpo na ni Yezuan. Ang pinakamahirap na kalaban. Ding, sinenyasan ng system na may nakita itong espesyal na dugo sa katawan ng target. Ding, ang sistema ay nag-udyok, binabati kita sa host para sa pagtuklas ng tanging nakatagong misyon, ang Purple Blood Holy Venerable. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang gawain ito ay nangangailangan ng host na patayin ang lahat ng mga banal na hayop dito. Ding, nag-prompt ang system, dahil natuklasan ng host ang gawain ito ng maaga, binabayaran ng system ang host para sa isang permanenteng paglipat ng pagpoposisyon. Ding, matagumpay na na-enable ang teleportation, at ang host ay malayang makakapag-teleport sa pagitan ng Kunlun Realm at ng Mystic Lake. Pakitandaan, ang host, na bawal ang teleportasyon sa panahon ng labanan. Ang isang serye ng mga senadoryas mula sa system ay medyo natigilan kay Yezuan. Ano ang sitwasyon? Ang sistema ay nagpapadala ng mga benepisyo. Ding, ang sistema ay nag-udyok na ang sistemang ito ay may pinakamataas na antas ng humanization, at ang humanization ay hindi na mapapabuti pa pagkatapos nito. Matapos maghintay ng mahabang panahon, biglang nagpadala ang system ng isa pang paalala, ngunit sa pagkakataong ito, naunawaan ni Yezuan kung bakit may magandang bagay tulad ng pagbibigay ng mga benepisyo. Ngunit ang tanging langaw sa ointment ay ang pakiramdam ni Yezuan na ang sistema ay hindi sapat na makatao. Siyempre, mas maganda ito kaysa dati, at medyo kontento pa rin si Yezuan. May ngiti sa mukha ni Yezuan, tiningnan niya ang nakulong na Wolfrost Lion sa kanyang harapan, ngunit nawala ang kanyang pag-aalala. Gaano man kataas ang antas ng mga halimaw dito, hindi sila ang kanilang sariling biktima, at sila ang uri ng biktima na maaari nilang patayin kung kailan nila gusto. Hindi ko alam kung anong uri ng mga benepisyo ang may dudulot sa akin ng Purple Blood Saint Venerable na ito pagkatapos makumplito ang misyon. Biglang, ang Firefrost Lion ay nagpakawala ng malakas na dagandong, at pagkatapos, kasama ang Firefrost Lion bilang sentro, isang field ang lumitaw sa isang iglap. Sa pangunahing kaharian ng Diyos, ang pinakamalaking simbolo ay ang domain. Ang domain,
na kumakatawan sa kapangyarihan na nagawang humiram ng batas upang bumuo ng sarili nitong mundo. At ang Fire Frost Lion na ito ay maaaring humiram ng kapangyarihan ng dalawang batas, apoy at hamog na nagyelo. Kabanata 2272 Gintong Dugo. Nakita ko na sa pagbabawal ng Phantom Rune ni Yezuan, isang kakaibang field na may kalahating pula na parang apoy at kalahating asul na parang hamog na nagyelo ang lumitaw sa isang iglap. At ang mga multo na iyon, kapag nakapasok na, ay pinapatay ng apoy o nagyelo ng hamog na nagyelo. Sa paligid ng domain ng Flame Lion, ang mga multo ay patuloy na pinapatay at nagiging banal na kapangyarihan, at sa ilang sandali, ito ay naging isang pagkapatas. Makatuwiran na sa ganoong sitwasyon, dapat mag-alala si Yezuan. Kung tutuusin, ang layunin ng Wolfrost Lion ay halata, iyon ay, upang sirain ang half-domain ban ni Yezuan mula sa loob. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran lamang. Sa oras na ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan at agad siyang lumabas. Good chance, haha, Megatron, tara na. Ano ang gustong gawin ni Yezuan? Ang pagpasok sa pagbabawal ng Wolfrost Lion sa oras na ito, hindi ba ito ay panliligaw sa kamatayan? Ang pinakawala ng Flame Lion ay isang tunay na pagbabawal, at imposibleng labanan ni Yezuan. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Kamatayan sa akin. Sa isang swoosh, bigla at masiglang ibinato ni Yezuan ang Divine Sword. Sa oras na ito, ginamit talaga ni Yezuan ang Excalibur bilang isang lumilipad na kutsilyo. At pagkatapos ay sa kapangyarihan ni Yezuan, na-control ng Megatron ang Excalibur ng buong bilis at sumugod patungo sa Flame Lion. Lumalabas na ang Flame Lion ang talagang pinakamahina sa sandaling ilabas ang domain, dahil ang divine power sa kanyang katawan ay biglang sumabog, kaya natural na mas mahina ang kanyang katawan. Dapat mong malaman na ang Flame Lion na ito, kung tutuusin, ay isang middle level na Diyos lamang, at ngayon lang niya na-master ang kapangyarihan ng domain. Ang kapangyarihan ng apoy ay nagpaso sa Excalibur, at ang kapangyarihan ng Frost ay nagpabagal sa bilis ng Excalibur. Ngunit ang kapangyarihan ni Hyexion at Megatron, ang bilis nitong Divine Sword, ay lumampas na sa limitasyon. Path. Isang espada ang tumusok. Sa ilalim ng tenfold crit, ang Divine Sword ay direktang tumama sa Wolfrost Lion, na nag-iwan ng malaking butas. Pagkatapos ay hindi ito tumitigil sa lahat. At lumalabas sa buong field. Umuungol. Marahil dahil sa matinding sakit, o marahil dahil sa ayaw, ang Wolfrost Lion ay nagpakawala ng dagandong na nagpayanig sa kalangitan. Ang malakas na dagandong ay naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan, at sa isang iglap, hindi mabilang na mga bato ang nabasag, at hindi mabilang na mga sinaunang puno ang nabunot. At maging si Yezuan ay nabugbog ng kapangyarihang ito, at siya ay halos maging hindi matatag. Bigyan mo ako ng kamatayan. Sa pilitang nilabanan ni Yezuan ang malakas na puwersa at pumasok sa kaharian ng Fire Frost Lion. Hindi mabilang na mga multo ang sumunod kay Yezuan at sumugod pasulong. Dahil sa kapangyarihan ng Fire Frost Lion domain, mabilis silang naalis isa-isa, ngunit gumawa sila ng protective barrier para kay Yezuan. Bang! Bang bang bang! Ang mga ron ay sumabog sa isang iglap, at pagkatapos ng mga ron na ito ay sumabog, isang malaking halaga ng banal na kapangyarihan at mga multo ang pinakawalan. Yezuan, magsusugal siya. Kung ito ay magtagumpay o hindi ay depende sa oras na ito. Ang Phantom Magic Rune na maingat na inayos ni Yezuan ay mabilis na naputol. Gayunpaman, hindi mabilang na mga multo ang nagbubukas din ng landas para madaanan niya ang halimaw. Ang pagbabawal ng Frost Lion ay hindi napigilan ang mga multo ni Yezuan. Dahil ginagamit ni Yezuan ang explosive power para labanan ang ordinaryong kapangyarihan ng Fire Frost Lion. Sa isang swoosh, ang Excalibur ay bumalik sa mga kamay ni Yezuan sa ilalim ng kontrol ni Megatron, at si Yezuan ay 100 metro lamang ang layo mula sa Fire Frost Lion. 100 metro ang layo sa isang kisap mata. Mamatay. Biglang iniwas ni Yezuan ang Divine Sword, at ang 7 sword lights, tulad ng mga alon, ay dumiretso patungo sa Fire Frost Lion. Boom! 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 10 beses ang crit. 10 beses ang crit. Isang hit kill. Haha! Hindi napigilan ni Yezuan na matawa. Nawala ang galit niya sa pagkakataong ito, ngunit ang tagumpay na ito ay nagkakahalaga ng paglabas ng tawa.
Si Yezuan ay nag-ayos ng napakatagal, nakipaglaban ng napakatagal, at para lamang sa huling espadang ito. Gayun din, kailangan mong umasa sa Creed. Pero sa pagkakataong ito, tama ang taya niya, kaya sa pagkakataong ito, kumita siya ng malaki. Lunok. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Yezuan, ang katawan ng Firefrost Lion ay direktang nilamon niya. Ding, nakalusot ang host, ang kasalukuyang 3rd grade First Class True God Realm. Ang 3rd grade First Class True God Realm. Bahagyang sumimangot si Yezuan, sa pagkakataong ito ang upgrade ay talagang hindi masyadong maliit, ngunit sa pagkakataong ito, ang target na napatay niya ay ang mga middle god din. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang host ay nag-aani ng batas ng apoy at ang batas ng mga fragment ng frost. Ding, ang bilang ng mga fragment ng batas ay umaabot sa isang tiyak na bilang, na nagpapahintulot sa host na direktang hiramin ang kapangyarihan ng batas. Ding, ang iba't ibang mga batas ay nangangailangan ng iba't ibang bilang ng mga fragment, at ang kalidad ng mga batas ay iba rin. Panipi, tuldok. Ding, sinenyasan ng system na patayin ng host ang Frost Lion at makakuha ng isang patak ng gininto ang dugo. Gintong dugo. Si Yezuan ay nakakuha ng purple na dugo sa misteryosong lawa. Siyempre, hindi niya alam kung ano ito sa ngayon, ngunit ano ang silbi ng gininto ang dugo sa panahong ito. System, ano ang silbi nitong gintong dugo? Ding, sinenyasan ng system na ang antas ng host ay hindi sapat at hindi matingnan. Well, kapareho na naman ang purple blood na iyon, at hindi ko alam ang gamit nito. Ngunit kahit isang bagay lang ang matitiyak ni Yezuan, ang bagay na ito ay talagang kapaki-pakinabang. At ito ay isang bihirang, magandang bagay. Sa oras na ito, ang mga mapagkukunan ni Yezuan ay naubos na. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang semi-domain na pagbabawal. Napakasimpleng sabihin na maaari itong ayusin kaagad kung maaari itong ayusin. Kung walang mapagkukunan, imposible. Kaya hindi maaaring magpatuloy si Yezuan sa paggalugad dito. Parang simpleng gawain lang ito, ngunit ayaw kong i-trigger ang nakatagong gawain, at hindi ko alam kung swerte ba ito ni Yezuan o hindi. System, simulan ang positioning transmission, gusto kong bumalik sa Kunlun. Ding, nagsimula na ang teleportation. Nagtagumpay ang teleportation. Nang dumating si Yezuan dito, napakatagal ng paglalakbay. Sa pagpoposisyon at pag-teleport, sa isang kisap mata lang. Hindi maiwasan ni Yezuan na gustong makakuha ng ganoong kakayahan, ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang reward mula sa system. Siyempre, magagawa rin ito ng Wings of the Gods, ngunit hindi pinapayagan ang enerhiya na iyon. Sa pagkakataong ito, hindi ibinigay ni Yezuan ang gawaing ito, ngunit piniling sumuko. Dahil kung sasabihin mo sa Kunlun Realm ang sitwasyon doon, natatakot ako na malapit nang pumunta doon ang mga alagad ni Dabo. Pagkatapos ay wala na ang eksklusibong hunting ground na pagmamay-ari ni Yezuan. Siyempre, sa ganitong paraan, makakahanap lang si Yezuan ng mga bagong gawain, ngunit hindi siya nagmamadali sa sandaling ito. Sa pagkakataong ito, handa na siyang sumubok ng panibagong hamon. Ranggong labanan. Hindi ba para hamonin ang iba? Kailangan din ni Yezuan na maabot ang listahan. Siyempre, bagamat sinasabi ng listahan ng pagraranggo na ang lahat ay nasa listahan, sa katunayan, may ilang mga pagkakaiba. Ang nangungunang 1,000 ay tinatawag na kunbang, at lahat ng pumapasok ay isang sikat na henyo. At 1,001 hanggang 10,000 katao ang tinatawag na lanbang na hindi masama. Kung tungkol sa 10,000 katao, walang pakialam. Ang Kunlun Realm na ito ay kung saan ang lahat ng mga henyo ng buong Kunlun God Realm ay puro. Sa oras na ito, hindi pumasok si Yezuan, kahit si Kunbang, kahit si Lunbang. Sa pagkakataong ito, hamonin ni Yezuan ang huling lugar sa listahan, ang ika-10,000. Kabanata 2273 hamon sa pagraranggo. Narinig mo ba na may bagong dating na talagang direktang humahamon sa Master of the Rankings? May problema ba sa utak ang lalaking ito? Tumahimik ka, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan, sabihin ko sa iyo, ang taong iyon ay hindi ka panipaniwala, sinasabing ang Panginoong Diyos ay optimistiko tungkol sa tao, at ang relasyon sa pagitan nila ng kanyang Royal Highness Princess ay hindi pangkaraniwan. So soft rice lang ang kinakain mo, so what's there to worry about? Shut up,
kilala mo ba kung sino siya? Let me tell you, he is a special recruit. Hindi ko maintindihan ang special recruit. Alin sa mga special recruit ng Kunlun Realm ang hindi isang walang katulad na henyo? Sa tingin ko noong sumali siya sa assessment battle, isa lang siyang henyo. Isang lalaking may cultivation base sa Real God Realm ang talagang gumamit ng kapangyarihan ng domain. Oo, narinig ko rin na hindi ka panipaniwala si Yezuan. Abnormal lang ang cultivation talent ng ibang tao. Ang taong ito ay hindi lamang isang cultivation genius, kundi isang master ng magic, master of prohibition, at master of alchemy. Tuldok. Kayong mga lalaki, pinag-uusapan ba ninyo ang tungkol sa mga tao? Paano magiging napakalakas ng isang tao, kahit na ito ay isang sub-professional, kung gusto mong linangin sa master level, imposible nang walang sobrang akumulasyon ng mga mapagkukunan at sobrang talento. Talagang sinasabi mo na si Yezuan ay 3 master, at ang cultivation talent ay hindi ka panipaniwala, hindi ako naniniwala. Sa sandaling lumabas ang balita ng hamon ni Yezuan sa listahan. Naging maingay ang buong kaharian ng Kunlun. Dahil sa mga pangalan ng 3 Panginoon ni Yezuan at sa relasyon sa prinsesa, hindi siya kilalang tao sa kaharian ng Kunlun, ngunit ngayon, sumapi pa lang siya sa kaharian ng Kunlun, at direktang hinamon pa niya ang listahan, at mas ikinagulat nito ang hindi mabilang na mga tao. Ang ilan ay hindi naniniwala kay Yezuan, at ang ilan ay nag-iisip na magagawa ito ni Yezuan. Ang ilang mga tao ay nag-set up pa ng mga laro sa pagsusugal. Ang taya ay kung si Yezuan ay maaaring manalo. Higit pa rito, ang mga taong ito, wala man lang nagsalita tungkol sa kalaban ni Yezuan. Tila si Yezuan ang bida, at ang master ng listahan ay ang kanyang pansuportang papel. Sa Kunlun Realm, sa isang atek, galit na ikanaway ni Wan Chanyo ang kanyang kamay, at sa isang iglap, isang coffee table na gawa sa isang mahalagang espesyal na material ay naging pulbos. Sa harap niya ay nandoon ang 3 niyang kaibigan. Chanyo, huwag kang masyadong mag-alala. Itong si Yezuan ay isang mabalahibong batang lalaki. Ang bagong pang-anak na guya ay hindi natatakot sa mga tigre, ngunit gusto kanyang hamunin. Sa tingin ko, siya mismo ang nililigawan ng kamatayan. Hehe, death is not enough. If I kill him, I'm afraid there will be trouble. But Chanyu, this time, I have to teach that guy a lesson. A guy in the Real God Realm, who didn't practice well, actually came to challenge Lanbang. Hindi man lang niya inisip. Ang pinakamababang level sa rankings ay mapapasok lang kapag naabot nila ang main God Realm. Bakit siya? Maraming tao ang nagpatuloy sa pag-aliw kay Wan Chanyo, ngunit tila hindi masyadong halata ang epekto nito. Ang Wan Chanyo na ito ay ang kalaban ni Yezuan, at ang kanyang cultivation base ay umabot sa 6th grade inferior spiritual realm. Bagamat hindi nagtagal bago siya pumasok sa listahan, dapat mong malaman na nagtagumpay siya pagkatapos ng higit sa 10 pagtatangka. Bukod dito, mayroon din siyang mga espesyal na kapangyarihan. Hindi lang niya inaasahan na isang tunay na Diyos ang maglalakas loob na hamunin siya. Napagpasyahan na ni Wan Chanyo sa kanyang puso na dapat niyang turuan si Yezuan ng isang hindi malilimutang aral. Tuldok. Hindi talaga inaasahan ni Yezuan na ang kanyang unang hamon ay naging isang malaking kaganapan sa Kunlun Realm. May natural na ring space sa Kunlun Realm, at sa oras na ito, puno na ang paligid ng ring space. Dapat mong malaman na ang mga viewing seat sa paligid ng arena space sa Kunlun Realm ay espesyal na nilikha. Ang isang simpleng paglalarawan ay ang espasyo ng arena ay ang sentrong punto, at pagkatapos ay mayroong hindi mabilang na mga upuan na ipinamamahagi sa isang bilog sa paligid nito. Ang mga posisyon dito ay puno ng 100,000. Sa madaling salita, 100,000 katao ang dumating upang panuurin ang unang laban ng hamon ni Yezuan. Sa mga nakagawiang panahon, kahit na ito ay isang hamon sa kunbang, hindi masamang magkaroon ng ilang libong tao. Sa hindi inaasahan, ang labanan para sa ilalim ng listahan ay makakaakit ng 100,000 katao. Siyempre, natatakot ako na sa kanila, wala masyadong nanunood sa kompetisyon ni Yezuan. Sa sandaling ito, sa viewing seat, kausap ni Miyu si Yezuan ng ilang salita ng pampatibay loob. Para naman kay Kun Buyo, buong libangan niyang nanood. Sabi ko Yezuan,
hindi ka talaga nagkakagulo sa mga bagay-bagay at hindi ka komportable, tama. Napakabilis mong hamunin ang listahan, okay, ang galing mo. Tumingin si Kun Buyo kay Yezuan, puno ng drama ang kanyang mga mata. Malinaw na hindi niya iniisip na si Yezuan ay mananalo. Siyempre, natatakot ako na kakaunti ang nag-iisip na si Yezuan ay maaaring manalo. Tingnan na lang ang posibilidad ng larong pagsusugal ngayon. Kung nanalo si Yezuan, 1,000 ang posibilidad, at 1,000 to 1 ang logro ng kanyang kalaban. Ang puwang na ito ay sapat na upang patunayan ang lahat. Ngumiti si Yezuan at hindi nagsalita. Anuman ang iniisip ng iba, sapat na para kay Yezuan na malaman kung ano ang gusto niya sa kanyang puso. Sa katunayan, nabili na ni Yezuan ang lahat ng kanyang huling pag-aari at nanalo. Pagkatapos ng huling laban ni Yezuan, masasabing siya ay medyo mahirap. Kahit na ginamit ni Yezuan ang lahat ng mapagkukunan na maaari niyang kunin bilang collateral, makakakuha lamang siya ng 2.3 milyong divine crystals. Bilang karagdagan sa 700,000 divine crystals sa divine realm ni Yezuan, tinalo ni Yezuan ang kanyang sarili ng 3 milyon para manalo. Ninakawan na ni Yezuan ang kaba ni Mo Xiang at ang kaba ng pamilya Lin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sapat ang napakaraming mapagkukunan para kay Yezuan. Kaya lang sa huling pagkakataon na inilagay niya ang pagbabawal sa mahiwagang rune sa kalahati ng kaharian, halos maubos si Yezuan. Higit pa rito, iniwan ni Yezuan ang karamihan sa kanyang mga mapagkukunan kay Feiyan at sa iba pa. Dahan-daang naglakad si Yezuan papunta sa espasyo ng arena. Sa oras na ito, naghihintay na si Wan Chanyo sa loob. Yezuan laban kay Wan Chanyo, opisyal na magsisimula ang hamon. Sa mga salita ng isang elder sa Kunlun, opisyal na nagsimula ang hamon. Tuldok tuldok tuldok, ikaw si Yezuan, anak, matapang ka. Tumingin si Wan Chanyo kay Yezuan, kahit na ang kanyang puso ay puno ng galit, ngunit may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Kuya payuhan mo naman. Tumingin din si Yezuan kay Wan Chanyo, ngunit ang kanyang mukha ay hindi malungkot o masaya. Good boy, huwag kang magseryoso, gusto mong akitin ang atensyon ng prinsesa, haha, tapos, ngayon, hihilingin ko sa Her Royal Highness na isulat ang pangit mong mukha, dahil bugbugin ko ang mga magulang mo na hindi ka kilala. Hangin, Thunder Feast. Kung sasabihin mong gagawin mo ito, gagawin mo ito. Itong Wan Chanyo, sa sandaling gumawa ka ng isang hakbang, ito ang pinakahuling hakbang. Ang espasyo ng singsing ay binabantayan ng mga matatanda. Bagamat hindi talaga nito papatayin si Yezuan, kung ang suntok na ito ay tumama, kung gayon si Yezuan ay hindi makakabuti. Wow, talagang magaling si Wan Chanyo sa supernatural power sa sandaling kumilos siya. Mukhang galit siya sa batang iyon na nagngangalang Yezuan. Nagkaroon ng diskusyon sa mga upuan ng manunood. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpatahimik sa kanila. Nakita ko na hindi gumagalaw si Yezuan, ngunit kinawayan lang ito, at may pader ng enerhiya na direktang humaharang kay Wan Chanyo. Ang suntok ni Wan Chanyo ay hindi inaasahang pinatay ni Yezuan sa sobrang pagmamaliit. Good boy, mayroon kang ilang mga kasanayan. Sa iyong katamtamang paglilinang ng True God Realm, maaari kang makakuha ng isang suntok mula sa akin. Mayroon kang kapital na maipagmamalaki, ngunit pagkatapos, hindi ka magkakaroon ng ganoong swerte. Kabanata 2274 na madaling tagumpay. Ang ulan ay gumagalaw, at ang kulog ay sumasabog sa mga kamao. Sa isang iglap, ang mga kamay ni Wan Chanyo ay tila mga pagkakatawang tao ng milyon-milyon, at sa isang iglap, sa harap ni Yezuan, lahat ng mga anino ng kamao ay kumikislap. Ang Wan Chanyo na ito ay sumusunod sa linya ng pisikal na paglilinang, kaya, bukod sa iba pa, ang kanyang pisikal na kalidad ay napakalakas. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan at mahinang nagsalita. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sulit na makita. Pagkatapos, sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, 5 banal na rune ang lumitaw ng direkta sa kanyang harapan, at isa sa mga ito ay direktang na-activate. Ang magic rune ay direktang sumabog sa hangin, at sa isang iglap, hindi mabilang na mga ice pick ang lumitaw sa harap ni Yezuan. Ang mga ice cone na ito ay napakatalas, at ang mga ito ay napakatigas, na 10,000 taon ng yelo. Sa sandaling lumitaw ang ice pick,
agad nitong inatake si Wan Chanyo. Ang arena space sa Kunlun Realm ay walang entidad, ngunit direktang kumukuha ng walang bisa. Kaya sa oras na ito, si Yezuan at Wan Chanyo ay parehong mapagmataas na nakatayo sa kawalan. Gayunpaman, sa pag-atake ng dalawa, isang malinaw na linya ng paghahati ang lumitaw sa espasyo ng arena. Ang ice pick ni Yezuan ay hinaluan ng fist shadow ni Wan Chanyo. Dahil sa patuloy na pagsabog, ang espasyo ay direktang nahahati sa dalawang halves mula sa gitnang posisyon. Ang patuloy na pagsabog ay umalingaw sa buong espasyo ng arena. Boy, don't tell me, may lakas ka lang ba? Haha, sa sobrang liit ng kakayahan, naglakas loob kang hamanin ako, something beyond your own power. Tinitigan ni Wan Chanyo si Yezuan ng masama, bagamat sa panlabas, si Yezuan ay tila nakatali sa kanya. Ngunit sa puso ni Wan Chanyo, si Yezuan ay isang tao lamang na lampas sa kanyang sariling kapangyarihan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Sa katunayan, dahil ito ang unang pagkakataon na hamanin, pinananatili pa rin ni Yezuan ang paggalang sa kanyang kalaban, at tinawag pa siyang senior na kapatid. Gayunpaman, paano kung bigyan mo ang iyong mukha ng walang kahihiyan? Kaya, ano ang gagawin sa kanyang mukha? Anong sabi mo? Biglang binago ni Yezuan ang kanyang momentum at direktang sinabi kay Wan Chanyo. Sa oras na ito, hindi alam ni Wan Chanyo na hindi niya sinasadyang nagalit si Yezuan. Naroon pa rin, sumigaw siya, "Anak, isa ka lamang langgam sa kaharian ng mga tunay na Diyos, at sinasayang mo ang aking oras. Ngayon, dapat kitang gawing maganda. Gusto mo maganda ako, di ba? Ayos lang." Binaril ni Yezuan, sa pagkakataong ito, siya ang nagkusa. Thousand Beast Sword Attendant. Flower God Sword Attendant. Patayin mo ako. Biglang lumitaw ang 1,000 banal na hayop sa espasyo ng arena. Sa sandaling lumitaw ang mga Divine Beast na ito, direkta silang sumugod patungo kay Wan Chanyo. So, ito na ba ang katapusan? Hindi, ito ay simula pa lamang. Diyos. Pagsabog. Kasunod ng mga salita ni Yezuan, ang 4 na banal na rune ay sumabog sa parehong oras. Isang Fire Dragon, isang higanteng espada, isang Rune Warrior na may sibat, at hindi mabilang na Tianlei ang sabay-sabay na umatake kay Wan Chanyo. Hindi pa ito ang katapusan, inilabas na ni Yezuan ang Divine Sword, at ang buong tao ay nagmamadaling lumabas. Boom! Isang espada. Oo, isang espada lang. Pero tahimik ang buong arena space, ang buong viewing set. Dahil sa espada ni Yezuan, direktang natulala si Wan Chanyo. Ito ay isang stun, hindi pagpugot ng ulo. Ang parehong pagbaril, ang pagpugot ng ulo ay talagang mas simple kaysa sa stun. Dahil kung pumatay ka, kailangan mo lamang napasabog ang iyong buong lakas. Ngunit hindi ang stun ang kaso, ang stun ay nangangailangan ng isang mahusay na pagkakahawak. Nangangailangan ito ng tumpak na kontrol sa kapangyarihan. Hanggat naiintindihan mo ang maximum na pagtitiis ng kalaban, at master din ang iyong sariling lakas, magagawa mo ito. Kung sasabihing natulala ni Wan Chanyo si Yezuan gamit ang isang espada, maaaring walang ganoong kalakihang reaksyon, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay winalis ni Yezuan si Wan Chanyo gamit ang isang espada, na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay ng direkta. Napakalaking kaibahan, masasabing maraming tao ang hindi kailanman pinangarap. Ang ilan sa mga taong manood kay Yezuan na gumawa ng kalokohan ay natulala na sa oras na ito. Ang mga tao na pisikal at mental ay hindi, at pagkaraan ng ilang sandali ng pagkatulala, umugang ang palakpakan. Hindi, bakit? Napakalakas ng lalaking ito, kaya niyang patayin si Wan Chanyo gamit ang isang espada. Oo, si Wan Chanyo ay isang pag-iral sa Divine Sovereign Realm, at si Yezuan ay hindi isang tunay na Diyos lamang. Ito, paano ito posible? Mali ba ako? Sa oras na ito, hindi makapag-react ang lahat, at halatang kasi simula palang mag-away ni Yezuan at Wan Chanyo. At saka, tapos na ba? Isang galaw, yun lang. Tinalo ni Yezuan si Wan Chanyo. Ang mga puso ng hindi mabilang na mga tao ay puno ng pagdududa, at ngayon, kung ang mga nasa listahan o ang mga wala sa listahan, silang lahat ay tulala. Ang sitwasyong ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Kahit na ang mga nag-aakalang maaaring manalo si Yezuan sa una ay inakala na ito ay isang mahirap na labanan, ngunit sa huli,
natalo ni Yezuan si Juan Chanyo sa ilang segundo. Matagal ding hindi nakapag-react ang matanda, at natagalan din bago siya nakapag-react at malakas na sinabi. Hinamon ni Yezuan si Juan Chanyo, nanalo si Yezuan, pinalitan ni Yezuan si Juan Chanyo at naging number 10,000 tao sa listahan. Ano ang tawag dito? Ang ilang mga taong nanunood ng labanan ay hindi pa handang panoorin ang labanan, at natapos ang labanan. Biglang sumigaw ang isang boses. Ang aking Divine Crystal. Ang aking Divine Crystal, sa pagkakataong ito, ako ay natalo ng husto. Maraming mga tao na tumaya kay Yezuan at natalo ay pinagsisihan na ito hanggang sa kamatayan sa oras na ito. Ang ilang mga tao ay naghinala pa na si Juan Chanyo ay sadyang nagpapanggap na natalo, at gustong makipagsosyo sa lahat upang linlangan si Shanjing. Siyempre, malinaw na ang posibilidad na ito ay hindi umiiral. Kaya lang, pinatay ni Yezuan si Juan Chanyo sa isang galaw, na lampas sa kanilang inaasahan, kaya naiisip lang nila, dahil walang naniniwala na si Yezuan ay may ganoong lakas. Siyempre, si Yezuan mismo ay walang pakialam, at dumiretso sa kasino. Nang makitang paparating si Yezuan, nagbago ang mukha ng lalaking nagbukas ng kasino. Bagamat sinasabing 3 milyon lamang ang pinindot ni Yezuan, pinatay ngayon, magkano ang 1,000 times 3 million? Masasabing hindi lang niya kayang magbayad. Narito ang lahat ng aking mga mapagkukunan, na marahil ay nagkakahalaga ng 10 bilyong Divine Crystal sa kabuuan. Yezuan, mayroon lang akong marami. Ang iba, babayaran kita mamaya. Ano sa palagay mo? Hindi nag-abala si Yezuan na bigyang pansin ang taong ito. Para kay Yezuan, ang mga mapagkukunang ito ay maaari lamang kunin ng walang kabuluhan, at wala siyang masyadong pakialam. Hindi pinansin ni Yezuan ang ekspresyon ng lalaki, kinuha ang singsing ng Chen Kun, tumalikod at umalis, ngunit hindi napansin ni Yezuan na ang mga mata ng lalaki. Dahil naglakas loob pa rin siyang magbukas ng laro sa pagsusugal sa Kunlun Realm, paano ito magiging posible nang walang kaunting lakas? Maaaring hindi maliit na halaga ang 30 bilyong Divine Crystal, ngunit para rin iyon sa mga taong tulad ni Yezuan. Sa katunayan, para sa malalaking puwersa, 10-10 bilyong Divine Crystal, ang nag-iikot lang. Ang Divine Crystal ay ang pinakamaliit na unit ng pera sa Divine Realm. Ito ay dahil lamang sa maaari itong magamit upang direktang sumipsip ng banal na kapangyarihan na ito ay ipapalibot ng lahat sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa itaas ng Divine Crystal, mayroong mga unit ng pera tulad ng Spirit of the Stars. Ang espiritu ng mga bituin ay isang espesyal na kristal na pinalapot sa pamamagitan ng pagsasama ng banal na kapangyarihan sa kapangyarihan ng batas. Kadalasan ang transaksyon sa pagitan ng pangunahing Diyos at pangunahing Diyos ay gumagamit ng unit ng pera na ito. Kabanata 2275. Kung hindi mo tatanggapin, lalaban ka. Ang palitan ng Divine Realm at ang Spirit of the Stars ay 100 milyon para sa isa. Hindi pa alam ni Yezuan ito. Muli, kapag may sapat na lakas si Yezuan ay malalaman niya ang higit pang mga bagay. Ang banal na kaharian ay napakalaki, at maraming mga tuntunin dito. Ang ilang mga patakaran na hindi mga panuntunan ay mahirap malaman ng walang kaukulang lakas. Si Yezuan ay umani ng 10 bilyong Divine Crystals, kaya natural na kailangan niyang palitan ang mga ito ng mga mapagkukunan. Bagamat halos 1 bilyon lamang ang mga Divine Crystal sa Chen Kun Ring ng lalaking ito, ang iba ay mga ordinaryong mapagkukunan. Ngunit ngayon, pinipino man ni Yezuan ang pagbabawal, pinipino ang rune, o pinipino ang elixir, kailangan niya ng malaking bilang ng mga Divine Crystal. Mayroong isang auction market sa Kunlun Realm, na kusang nabuo ng mga disipulo, at walang pangalan, at ang mga disipulo ng Kunlun Realm ay nakasanayan ng tawagin siyang palengke. Sa palengke, lahat ay nagpapalitan ng kanilang mga gamit sa isa't isa, kung ano ang gusto nilang bilhin, kung ano ang nais nilang ibenta, at higit pa rito, ito ang panloob na bahagi ng Kunlun, kaya't hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagnanakaw at iba pang mga bagay. Casual na naglakad si Yezuan, at direktang ipinagpalit ang mga ordinaryong mapagkukunan at mga Divine Crystal na hindi niya kailangan para sa mga espesyal na mapagkukunan na kailangan niya. Pagkatapos noon, naghanda na akong umalis muli. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yezuan ay hindi pa siya dumarating at umalis, ngunit nakatanggap siya ng transmission.
Isang tao, Hamanin siya. Gayun din, ang tagumpay ni Yezuan sa labanan ng Wan Chanyo ay medyo kakaiba sa puso ng maraming tao. Ngayon na si Yezuan ay naging huling lugar sa Kun List, hindi maiiwasan na maramdaman ng ilang tao na ito ay isang pagkakataon. Bahagyang kumulo ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, itong mga lalaking ito, sa tingin ba ninyo ay isang pagkakataon ito? Si Yezuan ay hindi gustong mag-antala ng masyadong maraming oras dahil sa hamon. Kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang lutisin ng sabay-sabay ang mga hindi kinakailangang problema. Sa orihinal, ayon sa mga tuntunin ng hamon, si Yezuan ay maaaring magpahinga ng 1 buwan. Sa buwang ito, may karapatan siyang tanggihan ng anumang hamon. At, kahit tanggapin niya, may 10 araw para maghanda. Gayunpaman, hindi ito gusto ni Yezuan, ngunit direktang sumagot, bukas, lalaban si Yezuan. Kinaumagahan, ang viewing area ng ring space ay puno na naman, at sa unang pagkakataon, marahil karamihan sa mga tao ang pumunta rito sa halip na si Yezuan. Ngunit ngayon, maraming tao ang para kay Yezuan. Dahil hanggang ngayon, walang nakadama na si Yezuan ay umasa sa sarili niyang lakas para manalo sa laban, kahit na walang nagsabi nito ng tahasan, ngunit mayroon ng mga tsismi sa pamamagitan ng ubasan na si Yezuan ay nagawang manalo sa pagkakataong ito, na nagbanta lamang kay Wan Chanyo at nagkusa kay Wan Chanyo na umamin ng pagkatalo. Kung may ganitong kakayahan si Yezuan, sa kanilang opinyon, mayroon. Dahil kay Miu, diretsyong naglakad si Yezuan papunta sa ring, hindi pa dumarating ang kanyang kalaban, hindi nagsalita si Yezuan, tahimik lang siyang nakatayo. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang kalaban, isang mayabang na young master. Sa isang sulyap, makikita mo na ito ay kapareho ng pamilya ni Kun Buyo. Sa sandaling pumasok ang lalaki sa espasyo ng arena, sinabi niya kay Yezuan ng may paghamak. Boy, hindi ako umiinik, tatakutin mo ang lalaking iyon, hindi, gusto kong makita ngayon, kung ano ang kaya mo, gusto kitang linisin ngayon, ipaalam sa iyo na ang lakas ay hindi nakukuha sa oportunismo. Tapos ka na, tumingin si Yezuan sa lalaki at mahinang nagtanong. Tapos na? Ano ba, gusto kong aminin ang pagkatalo, huli na ang lahat, ngayong araw, bugbugin kita sa lupa naghahanap ng ngipin. Si Yezuan ay hindi nag-abala na bigyang pansin ang taong ito, ngunit dahan-dahang hinugot ang Divine Sword. Diyos Destroyer, boom! Isang espada, isa pang espada, si Yezuan ay natalo ng isa pang espada. Ang batang sumisigaw kanina ay nahimite na sa mga sumunod na sandali. Wow, paano ito posible? Maaaring ang lalaking iyon ay tinanggap din nitong si Yezuan para gumawa ng isang palabas. May nanloko talaga sa Kunlun Realm, at hindi niya alam kung buhay pa ba siya o patay na. Maraming ingay sa opisyal na mesa ng eksibisyon, lahat ay nagsabi ng isang salita. Sinabi ko ang isang salita. Sa madaling salita, walang naniniwala na natalo ni Yezuan ang kalaban sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling lakas. Sa kanilang mga mata, tinalo ni Yezuan ang kalaban sa pamamagitan ng kasuklam-suklam na paraan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi inaasahang eksena ang lumitaw. Nakita ko si Yezuan na buong pagmamalaki na nakatayo sa inner space, sumisigaw ng malakas sa lahat. Sino pa ang hindi kumbinsido, at gustong hamanin ako? Tumayo ka minsan, gusto kong kunin ito ni Yezuan ngayon, bigyan ka ng pagkakataong hamanin. Suyuan, siya, tulad ng lahat, ay nagdeklara ng digmaan. Ito ay ang pagnanais na ang isang tao ay maging kaaway ng buong Kunlun Realm. Iniisip niya kung sino siya, sa tingin niya ay siya ay isang bagong dating, at siya ay naglakas loob na sabihin ang ganoong bagay, na upang pukawin ang galit ng publiko. Siyempre, ang mga mas mataas ang ranggo kaysa kay Yezuan ay walang pakialam. Sa katunayan, ang lakas ni Yezuan ay napakalakas. Gayunpaman, kung tutusin, ito ang Kunlun Realm, at ito ang lugar kung saan ang mga henyo ng buong Kunlun Divine Domain ay nakakonsentrate, kaya sa katunayan, maraming tao na mas mataas kaysa sa kaharian ni Yezuan ang nakakita ng tunay na lakas ni Yezuan, at naiintindihan na ang dalawang laban ni Yezuan ay talagang dumudurog sa kanyang lakas. Gayunpaman, alam ito ng mga taong ito, ngunit marami pa rin ang hindi nakakaalam. Lalo na sa mga hindi kasing galing ni Yezuan sa cultivation,
o mas mataas lang ng kaunti kay Yesuan, at hindi makita ang mga pahiwatig. Lanbang, hindi ko alam kung ilang tao ang nangangarap na gustong pumasok. At ngayon, may bagong dating sa listahan, syempre hindi sila kumbinsido. Good boy, Yesuan. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng lahat. Isang figure ang direktang dumapo sa ring space. Ang mga matatanda ng Kunlun Realm ay hindi dapat nakita ito at hindi pinansin ito. Sa kanyang mga mata, umaasa rin si Zuo Shu na samantalahin ni Yesuan ang pagkakataong ito upang maitatag ang kanyang prestihiyo. Siyempre, posible rin na hindi rin siya masaya kay Yesuan, kaya naghintay siya ng isang taong magtuturo kay Yesuan. Hoy, si Wuxing ito, narinig ko na naabot na niya ang cultivation ng 9th rank lower spirit god realm. Napakalakas ng kanyang lakas, at isa siya sa nangungunang 10 kandidato na malamang na makapasok sa Loon List. Napakalakas ng combat power, pero di ba, hindi ko inaasahan na tatayo talaga itong Wuxing na ito, mukhang nagkasala itong si Yesuan sa galit ng publiko. Maraming talakayan sa upuan ng manunood, at sa ring space. Inilabas na ni Wuxing ang kanyang banal na espada laban kay Yesuan. Gumagamit din talaga ng espada ang lalaking ito. Ang pangalan ko ay Wuxing, ang 9th rank inferior spirit god realm. Boy, masyado kang mayabang, kaya, kailangan lang kitang turuan ng leksyon. Talaga, tiningnan ni Yesuan ang lalaking iyon nang hindi nagpapakita ng kahit kititing na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa halip, tahimik niyang inilabas ang espada ng pagpatay sa mga Diyos. Diyos, Destroyer. Isa pang espada para sirain ang kalaban. Na si Wuxing ay dumating pa lamang upang harangan ito gamit ang banal na espada sa kanyang kamay, ngunit ang resulta ay ang kanyang banal na espada ay nawasak, at ang tao ay nahimite hanggang sa mamatay. At hindi man lang ginalaw ni Yesuan ang kanyang mga yapak. Kabanata 2276 na sino pa ang hindi nasisiyahan. Hindi kaya may mga langgam lang na ganito. Lahat ba ng langgam na gustong hamunin ako? Naiinis na sinabi ni Yesuan, bagamat sinabi niya ito kay Wuxing, ngunit ang pangungusap na ito ay sinabi ng lahat ng taong naruroon. Sa puntong ito, karamihan sa mga tao ay nawalan ng boses. Tatlong espada lang. Tinalo ni Yesuan ang tatlong malalakas na lalaki. Ang pinakamahalagang bagay ay ang tatlong taong ito ay hindi talaga kasing sama ng sinabi ni Yesuan. Mga sikat din silang tao. Gayunpaman, ito ay nabigo ng labis. Maging ang banal na espada ni Wuxing ay nahati sa kalahati. Nasira ang Divine Sword, sino ang maglalakas loob na sabihin na peke rin si Wuxing? Nakikipagsabuatan din kay Yesuan. Dapat mong malaman na ang banal na espada ni Wuxing, ngunit ang kanyang kayamanan, ay ginawa ng mga ninuno ng kanyang pamilya ng personal ng isang dalubhasang manggagawa. Tuldok. Meron pa bang gustong lumaban, kahit minsan lang panindigan mo ako? Muling sumigaw si Yesuan sa lahat ng nasa spectator seat. Pero this time, halatang maraming tao ang walang tiwala. Kahit saan man magpunta ang mga mata ni Yesuan, maraming tao ang hindi nang ahas na tumingin kay Yesuan. Pupunta ako, gusto kong makita kung talagang ganoon kalakas ang iyong anak. Tumayo ang isang medyo may edad na lalaki. Siya talaga. Sa spectator set, nagkaroon ng diskusyon, dahil masasabing sikat ang mga taong lumabas sa pagkakataong ito. Sinasabi na ang kakayahan ng taong ito ay hindi masyadong mahusay, ngunit ang Kunlun Realm ay tumanggap pa rin sa kanya ng kakaiba. Dahil, ang taong ito ay isang sikat na war mad, ang taong ito ay hinding-hindi mauunawaan kung paano magsulat ng matalo. May mga nagsasabi na mayroon siyang espesyal na bloodline, ang Eternal War Bloodline. Hindi ito masyadong bihira, ngunit mayroon itong napaka-espesyal na bloodline. Ang mga taong may ganitong uri ng bloodline ay may napakatibay na kalooban na lumaban. Hanggat natukoy nila ang kanilang mga layunin, kahit na mabaigo sila ng 10,000 beses, hindi sila magkakaroon ng kahit kaunting ideya na sumuko. Siyempre, ang isang mas matingkad na metapora ay mga patay na utak. Ang mga taong may ganitong uri ng bloodline ay isang bagay na maraming tao ay hindi gustong pukawin. Sa sandaling ituring kanila bilang isang kaaway, patuloy kanilang hahamunin hanggang sa mapagtagumpayan nila ang iyong posisyon. Ayon sa alamat, sa Kunlun God Realm, may isang pamilya noon na nagmana ng bloodline na ito.
Gayunpaman, ito ay dahil sa inisip nila na ang kanilang mga patay na utak ay humantong sa pagbagsak ng pamilya, at ngayon ay wala nang masyadong tao sa buong Kunlun God Realm. Ding, sinenyasan ng system na may nakitang espesyal na bloodline na magagamit para palakasin ang bloodline ni Wonsan, at inirekomenda na sakupin ito ng host. Sistema, ito ay nasa Kunlun Realm, sa tingin mo ba ay hindi ko kayang labanan ang Kunlun Realm ng mag-isa at sakupin ang kanyang bloodline? Hindi ko ba siya gustong patayin? Nagulat si Yezuan sa prompt ng system. Ang ideya ng pagpatay ng mga tao sa hangganan ng Kunlun ay talagang nakakabaliw. Ding, sinenyasan ng system na ang bloodline ng host na si Wonsan ay may mga espesyal na katangian, at maaari itong kopyahin at makuha ang espesyal na linya ng dugo ng sinuman, kahit na hindi ito nakakasakit sa buhay ng mga tao, magagawa ito. Maglaro pa. Kaya ng ganito ang bloodline ni Wonsan. Sa kasong ito, hindi magiging magalang si Yezuan. Tumalon ang lalaki sa Leyte space, puno ng fighting intent ang kanyang mukha, nakatutok ang kanyang mga mata kay Yezuan, at nagplano siyang magsimula ng away kung hindi siya pumayag. Dahan-daang hinugot ni Yezuan ang Excalibur. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ng lahat, handang makita kung paano natalo ni Yezuan ang kalaban gamit ang isang espada. Gayunpaman, noong inaabangan na nila ito, nalaman nilang muli ni Yezuan ang Excalibur. Ano ang gusto niyang gawin? Ang aminin ba ang pagkatalo? Nagulat ang mga tao kung bakit hindi hinugot ni Yezuan ang kanyang espada. Ngunit walang nakakita na nakataas ang kamay ni Yezuan. Masakit. Biglang lumabas ang boses ni Yezuan. Direktang ginamit ni Yezuan ang 6 na karakter na mantra. Ang mahiwagang kapangyarihan ay naisaaktibo sa isang iglap. Bagamat sinasabing mas mataas ang kaharian ng taong ito kaysa kay Yezuan, kaya tiyak na bababa ang kapangyarihan ng 6 na karakter na mantra. Gayunpaman, hindi ito walang silbi. Sa pagharap sa mga salita ni Yezuan, sa isang iglap, naramdaman ng lalaki na ang kanyang katawan ay biglang nanlamig, at isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay direktang lumabas mula sa kanya. Gayunpaman, nang siya ay nagulat, ang kamao ni Yezuan ay nabasag na. Boom! Isang suntok, sa pagkakataong ito, isa na namang suntok ang pumapatay sa kalaban. Sa oras na ito, ang mga mata ng hindi mabilang na mga tao ay nagpakita ng hindi maisip, at sa parehong oras, lahat ng nasa viewing seat ay ganap na nawalan ng kakayahang magsalita. Ding, sinenyasan ng system na matagumpay na napalakas ng host ang bloodline ni Wonsan. Ding, ginamit ng host ang Yumzan bloodline para matagumpay na palakasin ang Wonsan bloodline, at lumakas ang kalooban ng host na lumaban. Nang marinig ang prompt ng system, tumanggo si Yezuan ng may kasiyahan. Pagkaraan ng ilang sandali, muling itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at tinanong ang hindi mabilang na mga manunood, sino pa ang hindi nasisiyahan. Tahimik, wala nang nagsalita, walang nang ahas na pagdudahan ang lakas ni Yezuan. Si Yezuan, gamit ang kanyang sariling lakas, ay nagsabi sa kanila na ang lakas ni Yezuan ay hindi nabura. Katahimikan, mahabang katahimikan, hindi na nagdududa ang mga tao sa lakas ni Yezuan, bagamat si Yezuan ay bagong dating. Dapat mong malaman na hanggang sa oras na ito, si Yezuan ay hindi gumamit ng anumang paraan maliban sa unang labanan. Dapat mong malaman na si Yezuan ay isang master ng pagbabawal, isang master ng talismans, at isang master ng alchemy. At kahit na sino ito, napakalinaw na ang pagiging epektibo ng labanan ng anumang pantulong na propesyon ay tiyak na hindi mababa. Kung hindi, hindi ito hahanapin. Kaya sa madaling salita, hindi sumabog si Yezuan sa lahat ng kanyang lakas. Upang matalo ang maraming powerhouse gamit ang isang espada nang hindi ginagamit ang lahat ng kanilang lakas, walang sino man ang nang-ahas na tumanggi. Dahil sa lakas ni Yezuan, ang lahat ay hindi nang ahas magsalita. Bagaman, marami pa ring tao ang hindi nasisiyahan kay Yezuan. Gayunpaman, alinman sa kanilang lakas ay hindi sapat, o ang kanilang ranggo ay lumampas muli kay Yezuan. Ayon sa mga alituntunin ng hamon sa pagraranggo, ang taong may pinakamataas na ranggo ay hindi pinapayagang hamonin ang taong may mas mababang ranggo sa kalooban. Siyempre, kung willing ang both parties, pwede rin silang mag-challenge. Gayunpaman, ngayon ay 3 beses nang lumaban si Yezuan, at ngayon, imposibleng hamonin ng sinuman si Yezuan.
Pagkatapos ng lahat, sa puso ng mga taong iyon, ang hamanin ngayon si Yezuan ay upang samantalahin ito. Tumayo si Yezuan sa ring. Space, at pagkaraan ng ilang sandali, walang humakbang upang hamanin. Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Yezuan, at diretso siyang lumabas. Tahimik na tumingin kay Yezuan ang mga tao, ginamit ni Yezuan ang kanyang lakas para patunayan kung ano ang tunay na henyo. Bukod dito, dahil lamang sa hamon ni Yezuan kaya siya nagkaroon ng hinahangaan. Gayunpaman, hindi ito alam ni Yezuan sa oras na ito, dahil umalis na siya muli. Ngayong si Yezuan ay may mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay, natural na siya ay babalik sa misteryosong lawa at maghahanda upang manghuli ng isang mythical beast. Ang kaharian ng mga hayop dito ay napakataas, na maaaring magbigay daan kay Yezuan na mabilis na mapabuti ang antas. Siyempre, ang saligan ay may sapat na mapagkukunan si Yezuan upang ayusin ang mga pagbabawal at rune. Pagkatapos ng lahat, wala sa mga mythical beast dito ang maaaring haharapin ni Yezuan sa kalooban. Kabanata 2277 Apat na tainga na tigre. Sa pagkakataong ito, kahit na ang pagbabawal sa paghahanda para sa pagpino ay hindi isang kalahating domain na pagbabawal, ang kapangyarihan nito ay hindi madali. System, magsimula tayo, pinuhin itong tinatawag na rune ban. Bawal rune, rune ban. Sa katunayan, ito ay isang kombinasyon ng pagbabawal at rune, ngunit ang pangunahin at pangalawa ay magkaiba. Ang isa ay isang paraan ng pag-atake na batay sa pagbabawal at dinagdagan ng mga rune, habang ang isa ay isang paraan ng pag-atake na batay sa mga rune at gumagamit ng pagbabawal bilang isang rune. Sa pagkakataong ito, ang aayusin ni Yezuan ay isang pangalan na tinatawag na Falling Leaves Rune Ban. Huwag tingnan ang pangalan ng pagbabawal, mukhang hindi ito masyadong nagbabanta, at ito ay medyo maganda. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay hindi simple. Nakita ko ang hindi mabilang na mga mapagkukunan na mabilis na nawala mula sa mga kamay ni Yezuan, at kasabay nito, isa-isang lumilitaw ang mga magic rune sa mga kamay ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, gumamit si Yezuan ng kabuuang 108 rune. Kabilang sa mga ito, mayroong 8 rune na ang pangunahing bahagi ng pangkalahatang pagbabawal sa pagtatayo, at ang iba pang 100 pagbabawal ay ang pangwakas na paglipat. Ang 108 banal na rune ay mabilis na pino. Ngayon, isa na lang itong huling bancor. Gayunpaman, ang bagay na iyon ay maaari lamang mapino pagkatapos makarating sa lugar, kaya kinailangan ni Yezuan na pansamantalang huminto sa trabaho. System, ipadala mo ako sa mahiwagang lawa. Ding, ang paglipat ay nagsimula. Ang paglipat ay matagumpay. Sa isang iglap, minsang dumating si Yezuan sa mahiwagang lawa. Sa pagtingin sa itim na tubig ng lawa, alam ni Yezuan na ito ay isang magandang bagay. Gayunpaman, hindi ito kukunin ni Yezuan ngayon. Anyway, pwede siyang pumunta dito kahit anong oras ngayon, kaya mas mabuting pagbutihin ang kanyang kaharian at mamaya, singilin. System, tuklasin ang mga nakapalibot na mythical beast, at piliin ang pinakamahina. Dahil si Yezuan ay pumunta dito noong huling beses at gumawa ng isang pagtuklas, kaya sa pagkakataong ito ay mas simple, kailangan lang ng system na direktang mahanap. Ding, nag-prompt ang system, matagumpay ang pagpoposisyon. Ding, tukuyin ang target, ang ikapitong ranggo na mababang Diyos Monarch, ang 4 na tainga na Diyos na Tigre. Isang mababang antas ng Diyos Monarch na kaharian sa ikapitong baitang. Mukhang hindi masyadong mataas ang limitasyon. Pagkatapos, gusto ni Yezuan na makilala ang lalaking ito sandali para makita kung ano ang espesyal sa kanya. Nang dumating si Yezuan sa lugar ng Four-Eared Tiger, sinabi niyang muli sa system, detect the attributes of this four-eared tiger. Ding, nag-prompt ang system, matagumpay ang pagtuklas. Ang 4 na tainga na tigre ay may 2 pangkat ng mga tainga na may mga espesyal na kakayahan, isang pares na nakikinig sa langit at isang pares na nakikinig sa lupa. Sa tulong ng 2 pangkat ng mga espesyal na tainga, ang tigre na may 4 na tainga ay may espesyal na kakayahan upang mahulaan ang ruta ng pag-atake ng kalaban, aksyon sa pag-atake at iba pa. Bukod dito, ang mga tigre na may 4 na tainga ay nakakabisado sa isang espesyal na larangan, ang mga burol ng mga bundok. Tuldok. Tiningnan ni Yezuan ang mga pangkalahatang katangian ng tigre na may 4 na tainga, at may pangkalahatang pag-unawa sa kanyang puso.
Masasabing sa ibabaw, ang apat na tainga na tigre na ito ay tila mas mababa kaysa sa Fire Frost Lion na nakatagpo niya noong nakaraan, ngunit ang kakayahang manghula ay medyo nakakalito. Ngayong kabisado na niya ang impormasyon, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras si Yezuan at iwagayway ito. Direktang lumitaw ang Thousand Beast Sword Attendant at Flower God Sword Attendant. At pagkatapos nilang lumitaw, nang walang kaunting pag-aalinlangan, sumugod sila patungo sa tigre na may apat na tainga. Bagamat sinasabing ang four-eared tiger ay may kakayahang manghula, magagamit lamang ito kapag na-activate niya ito. Biglang dumating si Yezuan at hindi maipaliwanag ang pag-atake. Paanong naisip ito ng four-eared tiger? Tao, nililigawan mo si kamatayan. Isang boses ang direktang dumating sa tenga ni Yezuan. Saglit na natigilan si Yezuan. Ang banal na hayop na ito ay nakakapagsalita na sa pamamagitan ng voice transmission. Mukhang hindi naman mababa ang katalinuhan niya, at least, medyo mas mahirap pakitunguhan kaysa sa Fire Frost Lion na iyon. Gayunpaman, labis na nagmamalasakit si Yezuan sa oras na ito. Sa isang banda, inutusan niya ang Sword Servant of Thousand Beasts at ang God of Flowers na kabkuban ang apat na tainga na tigre upang maantala ang oras. Sa kabilang banda, sinabi na ni Yezuan sa sistema. System, pinipino ang rune core. Ang ipinagbabawal na core ng rune na ito na may mga bumabagsak na dahon ay isang sinaunang tree rune. Kung walang mga puno, saan nanggagaling ang mga nahulog na dahon? Kung walang mga dahon, paano sila naanod? Sa makatuwid, ang ubod ng pagbabawal na ito ay ang sinaunang punong ito. At tiyak na dahil sa sinaunang puno na ito na ang mga nahulog na dahon ay maaaring ipagbawal mula sa rune, at ang pag-atake ng rune ay maaaring ilunsad sa anyo ng pagbabawal. Sa mabilis na pagkawala ng hindi mabilang na mga mapagkukunan, isang kakaibang rune ang lumitaw sa kamay ni Yezuan. Kakaiba daw itong si rune dahil sa itsura. Ang hitsura ng rune na ito ay naging isang binhi na may kakaibang mga linya. Siyempre, wala sa mood si Yezuan na pahalagahan ang kagandahan ng ganitong uri. Nakita kong itinapon ito ni Yezuan, at ang buto ay nahulog mismo sa harap ni Yezuan. Boom! Sa isang iglap, ang binhing iyon ay direktang bumagsak sa lupa. Ang hindi mabilang na mga ugat ay mabilis na kumalat, patuloy na kumukuha ng banal na kapangyarihan mula sa lupa. Mabilis ding tumubo ang mga sanga at dahon, at sa isang iglap, naging 100 metro ang taas ng puno. Ito ay dahil lamang sa pinino ito ni Yezuan, ngunit ito lamang ang ubod ng pinakamababang antas ng sinaunang puno. Dapat mong malaman na ang sinaunang tree talisman na ito ay hindi lamang 100 metro ang taas, kundi pati na rin ang mga kilometro, 10,000 metro, at kahit 1,000,000, 10,000,000 metro ang taas. Gayunpaman, walang kakayahan si Yezuan na pinuhin ang napakalakas na sinaunang punong-puno ngayon, at kasabay nito, hindi na kailangang pinuhin ang gayong sinaunang punong-puno. Pagkatapos, itinapon ni Yezuan ang 8 core rune. Ang 8 pangunahing banal na rune ay direktang isinama sa sinaunang puno. Sa isang iglap, tila nabuhay ang sinaunang puno. Bukod dito, mabilis na nagbago ang kulay ng sinaunang puno. Binago sa iba't ibang kulay. Ang mga dahon na ito na may iba't ibang kulay, sa katunayan, ay kumakatawan sa iba't ibang kapangyarihan. Pagkatapos, ang mga anting-anting ay patuloy na lumilipad mula sa mga kamay ni Yezuan, at ang mga anting-anting na ito ay mabilis na sumanib sa paligid ng sinaunang puno, sa hangin man o sa lupa, naganap na nagbabago ng espasyo sa paligid ng buong sinaunang puno. Ang Falling Leaves Fallen rune ay ipinagbawal, at ang pagpino ay matagumpay. Sa oras na ito, sa kabilang panig, tinalo din ng 4 na tainga na banal na tigre ang antas ng Diyos na bundok na pinamumunuan ng Sword Servant of Thousand Beasts, at ng God of Flowers and Flowers na pinamumunuan ng Sword Servant of Flower God. At si Yezuan, na may oras na panuurin ang pakikipaglaban ng tigre na may 4 na tainga, ay kailangang aminin na ang mga paraan ng pakikipaglaban ng taong ito ay talagang kakaiba. Kahit na ito ay isang bundok sa antas ng Diyos o isang Diyos ng mga bulaklak, ang kanilang mga pag-atake, kahit na sila ay isinasagawa, ay madaling maiiwasan ng tigre na may 4 na tainga. Dahil ang taong ito ay may espesyal na induction, maaari niyang hulaan ng maaga ang ruta ng pag-atake ng kalaban, kaya karaniwang walang silbi sa kanya ang mga ordinaryong paraan ng pag-atake. Pero hindi mahina ang attack power niya.
Ang espesyal na dumi na pinagkadalubhasaan ng four-eared tiger ay tinatawag na Hill of Mountains. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na espesyal ay dahil ang dumi na ito ay maaaring i-activate sa kalooban ayon sa laki at sukat ng four-eared tiger. Masasabing ang bawat pag-atake ng four-eared tiger ay tiyak na sasamahan ng kanyang espesyal na pag-atake sa domain. Nakita ko na ang apat na tainga na tigre ay umindayog palabas gamit ang isang kuko. Ang kuko na ito, sa ibabaw, ay tila hindi espesyal, ngunit nang maabot na niya ang target ng pag-atake, biglang, isang burol na hadlang ang bumangon sa paligid ng ilang mga bundok sa antas ng Diyos na kanyang tinarget. Direktang binitag ng hill barrier na ito ang lahat ng antas ng Diyos na mga bundok dito. Kabanata 2278 Kakayahang panghuhula. Ang tanging bagay na maaari nilang piliin ay lumipad sa langit. Ngunit ang pangunahing punto ay nasa oras na ito, lumitaw din ang isang malaking bundok sa kalangitan, na direktang bumagsak patungo sa lupa. Sa ilalim ng bundok, malinaw na mayroong ilang espesyal na paghihigpit at reinforcement, na hindi pangkaraniwang malakas, at gustong sirain ng bundok na antas ng Diyos ang bundok mula sa ibaba. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan lamang. Kahit paano lumaban ang mga bundok sa antas ng Diyos, hindi nila matulungan ang bundok. Ang laki ng bundok, no more or less, kasya lang sa harang ng burol. Ibig sabihin, ang mga bundok sa antas ng Diyos na napapaligiran niya ay hindi nagkaroon ng kahit kaunting pagkakataon na lumaban, at sila ay direktang nadurog hanggang sa mamatay sa bundok. Ito ba ang espesyal na pagbabawal ng tigre na may apat na tainga? Ang burol ng kabundukan, kamukha talaga. Tumango si Yezuan. Walang pakialam si Yezuan sa pagkamatay ng mga bundok sa antas ng Diyos. Anyway, ang antas ng Diyos na mga bundok na ito ay maaaring muling mabuhay kapag natapos na ang oras, kaya walang dapat ipag-alala si Yezuan. Pinapanood ang apat na tainga na tigre na nagngangalit sa mga bundok na antas ng Diyos. Sa totoo lang, gusto rin ni Yezuan na magkaroon ng ganoong kakayahan sa paghuhula. Ang talentong ito ay simpleng hindi magagapi, at anumang paraan ng pag-atake ay maaaring malaman niya ng maaga. Naniniwala si Yezuan na makukuha rin niya ito sa hinaharap. Ngunit hindi ngayon ang oras para isipin ito. Thousand Beast Sword Attendant, pangunahan ng lalaking iyon. Inutusan ni Yezuan ang Thousand Beast Sword Attendant, sa oras na ito, matagumpay na naayos ang kanyang runban. Gayunpaman, maaari bang pumasok ang apat na tainga na tigre ng ganoon kadali? Hindi sigurado si Yezuan, pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay may kakayahang manghula. At hindi mababa ang karunungan, natatakot ako na alam ko na ang intensyon ni Yezuan. Oo naman, tulad ng inaasahan ni Yezuan, ang taong ito ay hindi madaling mahok. Nagpakita pa ng mapaglarong ekspresyon. Ang hitsura na iyon, na parang nanunuya kay Yezuan. Fuck, tinuya talaga ako ng isang divine beast. Si Yezuan ay hindi nakaimik, talagang hindi niya inaasahan ang ganoong resulta. Gaano man katukso ang Thousand Beast Sword Attendant, ang antas ng Diyos na bundok, at ang Diyos ng mga bulaklak at bulaklak, ang taong iyon ay tumanggi lamang na kumuha ng pain. Damn! Hindi ako makakapaglaro ng ganito, maglaro ng ganito, hindi ba ang pagbabawal ni Yezuan ay ganap na walang kabuluhan? Hindi, dapat may paraan para gawin ito. Flower God Sword Servant, ibalik mo ang iyong 100 Flower Goddess sa pagbabawal para sa akin. Nag-utos si Yezuan. Sa isang iglap, ang lahat ng mga Diyos ng bulaklak ay umatras sa porma sayon. Bakit inalis ni Yezuan ang Diyos ng mga bulaklak sa porma sayon? Dahil ang God of Flowers ay magaling sa long-range attacks. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga long-range attack ay mas kapaki-pakinabang kay Yezuan. Ang Diyos ng mga bulaklak, atake. Ang antas ng Diyos ay tumataas, ipagtanggol kaagad. Nag-utos si Yezuan, at ang bawat isa sa mga Diyos ng mga bulaklak ay nagpadala ng kanilang sariling pangmatagalang paraan ng pag-atake, at ang mga sinag ng liwanag ay bumaril patungo sa tigre na may apat na tainga. Hindi man ito sinaktan ng tigre na may apat na tainga ay labis din itong ikinainis. Human, gusto mo bang hamanin ang limitasyon ng aking pagtitiis? Ang apat na tainga na tigre ay kinausap si Yezuan sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, hindi siya papansinin ni Yezuan. Halimaw lang, nanliligaw kay kamatayan.
Malumanay na sinabi ni Yezuan, ang kanyang mga salita ay puno ng pang-aalipusta para sa tigre na may 4 na tainga. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na talagang hinahamak ni Yezuan ang 4-eared tiger. Dahil si Yezuan ay nagtakda ng mga paghihigpit upang harapin ang 4-eared tiger, ito ay nagpapakita na si Yezuan ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Kaya lang, ang taong ito ay wala sa hawk, kaya si Yezuan ay makakahanap lang ng paraan para ma-provoke siya. Sa pamamagitan lamang ng galit sa kanya maaari siyang gumawa ng inisyatiba na pumasok sa rune ban. Kahit bawal ang rune, basta bawal, may limitations, ibig sabihin, hindi na magagalaw. Masasabing sa pagkakataong ito ay medyo mali ang kalkulasyon ni Yezuan. Hindi niya akalain na ang tigreng may 4 na tainga na ito ay magiging napakahirap pakitunguhan. Haha, human race, sa tingin mo ba maaakit mo ako sa pain? You don't take the pain, that's what you mean, pero unti-unti kitang papatayin. Mahinang sabi ni Yezuan. Kahit na si Yezuan ay talagang walang magawa sa 4 na tainga na tigre, hindi siya makapagkusa na aminin ito. Di nagtagal, umaasa sa espesyal na domain ng Mountain Hill, ang mga mount ni Yezuan sa antas ng Diyos ay nabura lahat, maging ang 1,000 Beast Sword Servant ay nabura. Ngunit walang pakialam si Yezuan, ngunit inutusan ng Diyos ng mga bulaklak na ipagpatuloy ang panggigipit sa tigre na may 4 na tainga. Matapos mag-expire ang oras ng paglamig, ipinatawag ni Yezuan ang 1,000 Beast Sword Attendant at ang God-level mount para muling umatake. Tuldok. Sa ganitong paraan, sa loob ng 10 araw, naglunsad si Yezuan ng 10 pag-atake, kahit na sa bawat pagkakataon ay walang bunga. Gayunpaman, pagkatapos ng paulit-ulit na panliligalig, sa wakas ay hindi na nakayanan ng tigre na may 4 na tainga. Ang 11 araw, damn human, since you're looking for death, then I will fulfill you. Do you think you can get me by set up a ban? Today, I will tear apart and treat your heart as merienda. Gaano man kabante ang tigre na may 4 na tainga, ngunit ang walang magawang paraan ng pag-atake ni Yezuan, hindi niya ito matiis sa huli. Paulit-ulit, pagkatapos ng pag-alon, kahit napatayin ang mga antas ng Diyos na iyon, lilito muli ang mga ito pagkaraan ng ilang sandali. Sa oras na ito, sa puso ng tigre na may 4 na tainga, natatakot siya na si Yezuan ay ituring na isang nakakainis na langaw na hindi maitaboy, ngunit patuloy siyang naghahadges sa tabi niya. Sa wakas ay nagpasya siyang pumasok sa pagbabawal at patayin si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, si Yezuan ay kasing mahina lamang ng isang langgam, at ang pagpatay kay Yezuan ay hindi magiging mahirap. Kaya lang medyo kakaiba ang mga paghihigpit sa paligid ni Yezuan, kaya hindi siya naglakas loob na gumalaw ng madali. Ang Diyos ng tigre na may 4 na tainga, na may kakayahang manghula, ay malinaw na nakadarama ng banta mula sa pagbabawal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi sa kanya na ang pagbabawal ay hindi isang malaking banta. Ang isa ay ang mga mata, ang isa ay ang intuition. Parehong nabibilang sa kanyang sariling damdamin, at kung paano humatol, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling mga iniisip. Ang dahilan kung bakit ang 4-eared tiger ay hindi nang ahas na lumapit ay dahil ang kanyang intuition ay nagpapaalala sa kanya na ang pagbabawal ay kakaiba. Gayunpaman, ang paulit-ulit na panliligalig ni Yeshwanyi sa wakas ay nagpapagod sa 4-eared tiger god. Sandali lang ang kailangan ko, at sandali lang para patayin ang sangkatauhan sa harap ko. Oo, saglit lang. Kahit na banta ang pagbabawal, hindi ito maaaring maging banta sa akin sa isang sandali. As long as I'm fast enough, makakaalis na ako kaagad pagkatapos patayin ang sangkatauhan na iyon. Tuldok. Ang 4-eared tiger ay patuloy na nagpapasaya sa kanyang sarili sa kanyang puso, at ito rin ay upang makahanap ng angkop na dahilan para kumilos laban kay Yezuan sa pagkakataong ito. Sa huli, nanagang salpok kaysa sa katwiran, at ang tigre na may 4 na tainga ay naglunsad ng pag-atake. Umuungol. Ang 4 na tainga na tigre ay naging isang stream ng liwanag, umaasa sa kanyang kakilakilabot na kakayahan sa prejudgment na direktang tumagos sa linya ng depensa ng bundok na antas ng Diyos. Bagamat sadyang ginawa ni Yezuan na medyo kalat ang linya ng depensa, natatakot ako na kahit na i-upgrade niya ang kanyang mga mounts para ganap na ipagtanggol, hindi niya mapipigilan ang taong ito.
Ang napakabilis na bilis at tumpak na hula ay nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang anumang pag-atake. Kabanata 2299 si Lin Fengjing ay pinatay. Boom! Parang nabasag nito ang ilang uri ng Depram, ang 4 na tainga na tigre sa wakas ay sumugod sa pagbabawal sa Falling Leaves rune. Sa isang iglap, lumakas ang hangin. Sa restricted area, umihip ang hangin, at ang bug zone na ito ay dala ng tigre na may 4 na tainga. Kung mas mabilis ang taong ito, mas malakas ang hangin. Hindi ito ang susi ay ang mga dahon na hinaluan ng hangin. Lumalabas na ang sinaunang puno ay patuloy na naglalaglag ng mga dahon, at sa oras na ito, ang buong lupa ay natatakpan ng mga lantang dahon. At ang mga dahon na ito ay ang trump card ng buong nahulog na pagbuo ng dahon. Tumayo si Yezuan sa lumang puno, bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig. Ngayon, ang Fallen Leaves Falling Talisman ay ipinagbabawal, at ang 4 na tainga na tigre na ito ay pinapayagang abusuhin ni Yezuan. Isara mo ang Prohibition Gate. Sa mga salita ni Yezuan, ang gilid ng restriction ay bumuo ng isang defensive barrier na ginawa ng mga patay na dahon at malakas na hangin. At hindi isa, ngunit 6. Direktang nilock ng 6 na irregular na troposphere ang buong Fallen Leaves Zero Prohibition rune. Tiningnan ni Yezuan ang 4 na tainga na tigre na walang pakialam. Ngayon, sa pagbabawal sa kanyang sariling rune, gusto ni Yezuan na makita kung ano pa ang maaari niyang gawin. Sa mga oras na ito, nataranta rin ang tigre na may 4 na tainga, dahil bigla niyang nalaman na hindi sapat ang kanyang kakayahang manghula. Tama, maaari pa rin siyang manghula, ngunit ang hindi mabilang na mga patay na dahon ay hinahayaan siyang gumawa ng mga hula. Kahit na siya ay gumalaw sa kanyang kalooban, maaari lamang niyang i-activate ang mga dahon na lumalabas bilang isang pagkubkob, kasama ang mga aktibong dahon ng pag-atake na nabuo ng mismong pagbabawal. Ibig sabihin, sa bawat sandali, 10,000 dahon ang umaatake sa kanya, at ang mga dahon na ito ay nagbabago anumang oras. Kahit na ang tigre na may 4 na tainga ay may kakayahang manghula, paano niya matatarget ang napakaraming pag-atake ng dahon? Marahil ang kapangyarihan ng mga individual na dahon sa Falling Leaves ban ay talagang hindi ganoon kahusay, ngunit ang rune ban na ito mismo ay hindi napanalunan ng isang pag-atake. Puff puff, boom boom boom, tuloy-tuloy na tumunog ang tuloy-tuloy na pagsabog. Sa bawat sandali, ang 4 na tainga na tigre ay patuloy na inaatake. Dahil sa malakas na hangin, hindi makagalaw ng mabilis ang 4 na tainga na tigre. Kahit na siya ay isang Diyos, maaari lamang siyang pabagalin sa harap ng bug zone ng hangin na pinigilan ng Fallen Leaves rune, at natatakpan pa siya ng mga pasa. Ipinagbabawal na katapatan, ang sinaunang puno ay patuloy na naghuhulog ng lahat ng uri ng mga dahon. Ang mga daong ito ay sumasayaw sa hangin at patuloy na umaatake sa 4 na tainga na tigre. Kakapasok lang ng 4-eared tiger, at pinagsisihan na niya ito. Gayunpaman, ngayon ay hindi niya magawa kung gusto niyang lumabas. Dito kasi, kahit saang direksyon siya lumipat, mag-iiba agad ng direksyon ang ihip ng hangin. Narito ang pagbabawal sa Falling Leaves rune, at ang batas ng hangin ay hindi ayon sa batas, at hindi ito wasto. Sa isang kisap mata, ang bug zone ng hangin ay maaaring kumpletuhin ang pagbabago ng direksyon, upang ang 4 na tainga na tigre na ito ay ganap na walang magawa. Patuloy na hamina ang body protecting divine power shield ng 4-eared rune hanggang sa nabasag ito ng malakas. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay patuloy na inaatake ng hindi mabilang na mga patay na dahon, kahit na maliit na sugat lamang ang natitira. Ngunit hanggat ang bilis ng paglikha ng mga sugat ay lumampas sa automatikong bilis ng paggaling ng 4 na tainga na tigre, pagkatapos ay ang 4 na tainga na tigre, mayroon lamang isang patay na dulo. Ang maliliit na sugat ay patuloy na lumawak. Bagamat nabaliw din ang 4-eared tiger, sa kasamaang palad, ang kanyang kabaliwan ay walang kabuluhan. Sa harap ng malakas na Falling Leaves rune, ang 4 na tainga na tigre ay direktang natupok hanggang sa mamatay. Tuldok tuldok tuldok. Sa wakas, nahulog ang 4 na tainga na tigre, duguan na ang kanyang buong katawan, at naubos na ang kanyang banal na kapangyarihan. Ang gayong paraan ng kamatayan ay walang alinlangan na isang sobrang pagpapahirap. Sa isang kaway ng kamay ni Yezuan, ang kakayahan sa paglunok ay na-activate kaagad. Ang katawan ng 4 na tainga na tigre ay nilamon ni Yezuan sa isang iglap.
Ding, ang host ay nakalusot, at ang kasalukuyang ikalimang bait ang first-class True God Realm. Ding, sinenyasan ng system na pinugutan ng host ang 4 na tainga na tigre at nakakuha ng isang patak ng gininto ang dugo. Ding, sinenyasan ng system na pinugutan ng host ang 4-eared tiger at nakuha ang fragment of the law of prediction. Ano, mga fragment ng batas ng paghuhukom. Tuwang-tuwa si Yezuan, dapat mong malaman na ang kakayahang manghuhula na ito ay napakalakas, ngunit hindi niya naisip na ito ay may uuri bilang isang uri ng batas. Noong una, inakala ni Yezuan na ang sesubog ng 4 na tainga na tigre na ito ay ang kanyang Law of the Hill of Mountains, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay naging isang fragment ng Law of Prediction. Astig, ito ay mas mahusay kaysa sa pag-level up. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ni Yezuan ang bilang ng mga fragment na kailangan para ma-synthesize ang panuntunan ng hula, medyo nanlumo pa rin siya. Dahil, ang panuntunang ito bago ang paghatol ay nangangailangan talaga ng 200 fragment upang ma-synthesize. 200 fragment, makukuha mo kung gusto mong makuha. Dapat mong malaman na pinugutan ng ulo ni Yezuan ang 2 Divine Beast dito. Ang isa ay isang super being ng mid-level na Divine Monarcha, at ang isa ay isang low-level na Divine Lord, ngunit bawat isa ay bibigyan lamang siya ng isang piraso ng iba't ibang batas. Kaya, hindi ba gusto ni Yezuan na pumatay ng 200 Divine Beast dito? Ang susi ay dapat mayroong 200 banal na hayop na naglalaman ng mga fragment ng batas ng paghuhukom. Ang banal na hayop na may kakayahang manghula, saan ito napakadaling mahanap? Ang 4 na tainga na banal na tigre na ito ay dumating upang punan ang posisyon ng Wolfrost Lion na pinatay ni Yezuan noong nakaraang pagkakataon, at walang banal na hayop na tulad nitong 4 na tainga na banal na tigre sa ibang mga lugar. Siyempre, anuman ang mangyari, may pag-asa din si Yezuan, kaya hindi ito magugustuhan ni Yezuan. Ang ikalimang baitang first class ay totoong Diyos na kaharian. 5 upgrade lang ang layo mula sa Divine Sovereign Realm, ibig sabihin, sapat na upang patayin ang 2 Divine Beast dito. Sa oras na iyon, makapasok na si Yezuan sa kaharian ng Panginoong Diyos. Maging pangunahing Diyos ng antas ng Monarcho. Ito ay masasabing isang qualitative leap. Panginoong Diyos, Diyos ng Panginoon. Sa Kunlun God Realm, bukod sa maliliit na puwersa o mga puwersa sa marginal na lugar, ang mga suzerain at patriarch na may tunay na pangunahing lakas ay nasa pangunahing Diyos na kaharian, anuman ang antas ng mga Diyos at Diyos, o iba pang mga kaharian. System, teleport pabalik sa Kunlun Realm. Sa katunayan, hindi nag-aksaya ng maraming oras si Yezuan dito. Sa kabuuan, 2 buwan lang bago at pagkatapos. 2 buwan sa kaharian ng mga Diyos, ay isang snap lang. Noong una, inakala ni Yezuan na walang magbabago pagkatapos bumalik. Gayunpaman, sa pagkakataong ito nang bumalik siya, nakarinig siya ng hindi pangkaraniwang balita. Narinig mo ba na mayroong isang lugar na tinatawag na Linfengjing sa gilid ng ating Kunluo God's Domain? Napakaliit ng harapan, ilang dosenang kaharian lamang ang nasa harapan nito, ngunit sa isang gabi, ito ay tinangay ng isang puwersa, at ang buong Linfengjing 2/3 ng mga tao ay napatay, nakakilakilabot. Ang nakakakilabot, hindi ba normal lang na mangyari ang ganito sa napakaliit na liblib na lugar? Wala naman silang Panginoon doon. Baka may nasaktan sila. Si Linfengjing ay pinatay. Nagulat si Yezuan, at sa parehong oras, labis siyang nagalit. Alam na alam ni Yezuan kung sino ang gumawa nito. Kabanata 2300 Baliw. Wasakin ng organisasyon, ang sampay na organisasyon, maliban sa kanila, ay hindi makakahanap ng iba. Noong nakaraang pagkakataon, pinangunahan ni Yezuan ang Megu Villa upang mapinsala ng husto ang misteryosong puwersa sa Beast Valley. Noong una, inakala ni Yezuan na umalis na ang misteryosong puwersa, at kahit na ito ay gumanti kay Linfengjing, hindi ito masasabing napakalakas. Ngunit sino ang mag-aakala na ang organisasyon ng pagpuksa ay talagang pumatay ng 2/3 ng mga tao sa Linfengjing? Iyan ay nasa harap ng 12-dosenang mga kaharian, at mayroong 10-10 milyong tao man lang. Napakaraming tao, at bahagi lamang nila ang lumalaban sa organisasyon. Marami pang iba ang talagang inosente. Damn it! Hindi gaanong nakayanan ni Yezuan, at direktang nag-apply para sa paggamit ng teleportation array,
at mabilis na sumugod patungo sa Linfengjing. Ang una niyang layunin, syempre, ay makita ang Meigu Villa. Dahil alam ni Ye Zuan sa kanyang puso na si Meigu Villa ay maaaring maging unang kaaway ng misteryosong organisasyon na umatake. Nang sumugod si Ye Zuan, sigurado, nawala na ang Meigu Villa. Ang mga naniniwala kay Ye Zuan ay napatay na. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Ye Zuan. Mabilis na hinanap ni Ye Zuan ang mga labi ng Meigu Villa, umaasang makahanap ng isa o dalawang nakaligtas, upang maunawaan kung ano ang nangyari sa oras na iyon. Sa kabutihang palad, natagpuan ito ni Ye Zuan. Mayroong 5 tao sa kabuuan, 2 ang naputol ang mga kamay at paa, at 3 ang nawalan ng mata. Bukod dito, ang mga Diyos ng mga taong ito ay nawasak, at sa oras na ito, sila ay mga walang kwentang tao na naghihintay na mamatay. Ang 5 taong ito ay sadyang hindi nagsaayos na manatiling kusa. Okay, very good, very good. Wasakin ang organisasyon. Ako, Ye Zuan, ay hindi magbabahagi ng langit sa iyo. Galit na galit si Ye Zuan sa kanyang puso. Karamihan sa mga tao sa Meigu Villa ay naniniwala na kay Ye Zuan, itinuring si Ye Zuan bilang kanilang tagapagtanggol, at kahit na patuloy na itinataguyod kung gaano kalakas si Ye Zuan sa labas ng mundo. Pero ngayon, sa buong villa, naiwan itong 5 basurang tao. System, gamutin mo sila para sa akin. Isang mahinang liwanag ang nagmula sa mga kamay ni Ye Zuan, na siyang nakapagpapagaling na kapangyarihan na nakuha mula sa Flower God Sword Servant. Gusto ni Ye Zuan na tretuhin ang 5 taong ito. Kung tutuusin, kung walang pakialam si Ye Zuan sa 5 taong ito, magkakaroon lang sila ng dead end. Master Messenger, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Wala itong silbi. Inalis tayo ng mga sinaunang demonyong Diyos, at nawala na ang lahat ng ating mga kwalipikasyon. Wala nang paraan para ayusin ito. Malakas na sinabi ng isang tao kay Ye Zuan, ang kanyang mga kamay at paa ay wala na, at kadalasan, maaari lamang siyang umasa sa ibang tao na nawala ng mga mata para humawak at gumalaw. Nang dumating si Ye Zuan, hindi nila ito mararamdaman ng walang espiritual na kahulugan, ngunit nakikita niya ito ng mga mata. Anong sabi mo? Ang sinaunang demonyong Diyos. Oo, ang mensahero, dapat mo kaming iwan. Dapat kang magulat sa kaharian ng mga Diyos. Muling lumitaw ang mga sinaunang Diyos ng demonyo. Natatakot ako na may malapit nang mangyari. Ang mga taong ito ay nangongolekta ng mga totem beast upang buhayin ang mga sinaunang Diyos ng demonyo. Sa pagkakataong ito, kinatay nila ang napakaraming tao sa aking Fengling realm para magsagawa ng sakripisyo ng dugo sa Diyos ng demonyo. Damn it! Biglang sumuntok si Ye Zuan, ngunit huminto sa himpapawid, dahil alam ni Ye Zuan na ang 5 tao na nawala ng pagkadyos sa harapan nila ay napakarupok. Masasabing kahit kaunting pagbabago sa momentum ni Ye Zuan ay maaaring mabigla sa kanila hanggang mamatay. Okay, I know what to do. I will send you to a place now. Doon, baka may paraan ako para magamot ka. Don't resist, I will send you there now. Ang sinabi ni Ye Zuan, syempre, ay ang devouring space. Sa devouring space, siguradong ibabalik sila ni Ye Zuan, at kahit hindi niya magawa, mapapanatili niyang immortal ang kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, ang 5 taong ito ay Meigu Villa na, ang huling 5 tao. Matapos dalhin ang 5 tao sa lunok, hindi mapatahimik ni Ye Zuan ang kanyang galit sa mahabang panahon. Dapat sabihin na maswerte si Mo Shangbijing dahil nabuhay din silang muli kasama ang isang sinaunang demonyong Diyos. Gayunpaman, kinuha ng organisasyon ng pagpuksa ang sinaunang Diyos ng demonyo at umalis ng hindi naghihiganti kay Mo Shangbijing. Kung hindi, natatakot ako na ang kasalukuyang sitwasyon ng Linfengjing ay isang paglalarawan ni Mo Shangbijing. Pagkatapos ng lahat, sa Mo Shangbei realm, may mga taong pinapahalagahan ni Ye Zuan. Lahat ng nasa 5th Hall, huwag pumunta sa training camp, Lingshan Pavilion, at iba pa. Sa puso ni Ye Zuan, ang mga taong ito ang mga bagay na gusto niyang protektahan. Hindi, mukhang kailangan kong humanap ng paraan para makabalik sa Mashangbaiji minsan, at makakasigurado lang ako kung mag-iiwan ako ng sapat na backhands doon. Siyempre, kahit ganoon ang iniisip ni Ye Zuan sa kanyang puso, wala siyang magagawa. Ang distansya ng 3 milyong kaharian ay hindi biro,
At mayroong hindi mabilang na mga hadlang at hindi mabilang na pangunahing mga domain ng Diyos sa paglalakbay na ito. Gustong pumasa ni Yesuan, kahit man lang sa kanyang kasalukuyang lakas, imposibleng makaabot ng mabilis. Sa makatuwid, maaari lamang isantabi ni Yesuan ang ideyang ito pansamantala. At ngayon, ang pinakamahalagang bagay para kay Yesuan ay mahanap ang pinagtatagwan ng organisasyon ng Annihilation, at pagkatapos ay hilahin sila palabas para ipaghiganti ang lahat sa Fengjing Realm. Gayunpaman, pagkatapos mangolekta ng balita sa loob ng ilang araw, nalaman ni Yesuan na hindi niya makuha ang balitang gusto niya. Sa kasong ito, hindi maaaring magpatuloy si Yesuan na mag-aksaya ng oras dito. Nanawagan si Yesuan sa lahat na magtayo ng bagong lungsod sa Linfengjing, na pinangalanan ni Yesuan na Linfeng City, at higit sa kalahati ng mga nakaligtas ay lumipat dito. At hindi nag-atubili si Yesuan na ubusin ang karamihan sa kanyang mga mapagkukunan, at nag-set up ng ilang permanenteng paghihigpit sa pagtatanggol dito. Masasabing, sa ibaba ng mid-level na Divine Sovereign Realm, imposibleng makalusot sa Linfeng City. Labis na nadarama ng mga tao si Yesuan, na nagdulot kay Yesuan ng malaking pananampalataya. Ngunit hindi ito pinansin ni Yesuan. Ang mahalaga sa kanya ay kung paano mahahanap ang taong sumire sa organisasyon at ipaghiganti ang nawawalang mga taong Linfengjing. Kasabay nito, pinipigilan din nito ang organisasyon ng pagkawasak na patuloy na ilagay sa panganib ang Kunlun God Realm. Bagamat hindi alam ni Yesuan kung ano ang sakripisyo ng dugo ng demonyong Diyos para sa mga taong sumire sa organisasyon. Ngunit alam ni Yesuan sa kanyang puso na hindi ito magiging magandang bagay. Sa Kunlun God Realm, mayroon ding mga organisasyon na nagbebenta ng impormasyon para mabuhay. Siyempre, ang mga naturang organisasyon ay karaniwang nakatago sa mga espesyal na lugar. Sa pagkakataong ito, ang lungsod na pupuntahan ni Yesuan ay ang core ng buong Kunlun God Realm. Ito ang lugar kung saan nakatira si Mikong, at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, gusto ng mga tao na tawagin itong palasyo ng Panginoon ng mga Diyos. Sapagkat ang lahat ay naruroon upang pagsilbihan ang Diyos na si Lord Mi Chang. Anuman, sa palasyo ng Panginoong Diyos na ito rin ang buong Kunlun God Realm, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng iba't ibang puwersa. Pagkatapos ng lahat, saan mas ligtas ang buong Kunlun God Realm kaysa sa lugar kung saan nakatira ang Panginoong Diyos? Si Yesuan talaga ay minsang pumunta rito, ngunit sa pagkakataong iyon ay direktang dinala siya rito, kaya walang pagkakataon si Yesuan na makita kung ano ang hitsura ng lungsod. At sa pagkakataong ito, nagkusa si Yesuan na pumunta doon, kaya natural na marami siyang makikitang mga bagay na hindi pa niya nakikita noon. Sa sandaling dumating si Yesuan dito, ang kanyang unang reaksyon ay maging malakas. Oo, ito ay makapangyarihan.